One of the best technique kung ikaw ay gagawa ng mga electronics project, lalo na during your stage na nasa prototyping period ka pa lamang na kung saan ay tinetesting mo pa yung mga components sa breadboard before you finally transfer it to a PCB or circuit board. So, kung kaya mong itago lahat ng wires mo sa pagkakabit, pagkoconnect ng mga electronics component, ay ito yung isa sa best way. Kailangan maiksi lang, saktong-sakto lang sa connection ng bawat parts. Sa tulad dito, yung aking Node MCU na microcontroller ay halos sakto lang sa breadboard. Kapag kinabit ko to, wala na halos matira sa labas, sa gilid. So, isang line na lang at kakapusin ka ng wire o kakapusin ka ng space para magtusok-tusok ng mga wires. So, ginawa ko, tinago ko sa ilalim para kapag kinabit ko yung microcontroller, itong Node MCU, natakpan niya yung mga wires. At the same time, protected niya itong mga wires na hindi basta-basta mahuhugot, matatanggal, lalo na kung ikaw ay pumapasok pa sa school at lagi mong dala ito dahil maya't maya meron kayong ginagawang additional na components. So, laking bagay na hindi ito basta-basta magkakahiwa-hiwalay. So, kung matutunan mo ito, yun na rin ang magiging sikreto mo para makagawa ka ng mga compact electronics project katulad nito. Kung titingnan mo, parang tatlo lamang yung components na nasa project na ito. Pero, kung aalisin mo yung ibang part, tulad itong malapad na to, itong RPD leader, yung sa ilalim niya, meron sa mga parts na mahalaga rin. Pero, itinago ko sa ilalim, nang sa ganun, makatipid ako sa circuit board o proto board. Kahit itong Node MCU na to, merong mga parts sa ilalim. Itong LCD display, meron ding parts sa ilalim yung buzzer. So, katulad nito, balik tayo rito. So, natakpan yung wire sa ilalim ng connection mula sa Node MCU. At kapag ginabit ko pa itong RPD reader na ito dito sa place niya, so natakpan na naman niya ulit niya yung wire. So, protected siya. Kahit ilagay ko to sa plastic at ilagay sa bag at araw-araw pa akong pumasok sa school hanggang sa ma-finalize ito at mailagay sa circuit board o mahinang sa isang permanent circuit board, ay hindi siya basta-basta magkakahiwa-hiwalay o masisira. So, meron pa dito mga part na pwedeng lagyan ng pyesa. So, kung ganyan ang magiging technique mo, matututunan mo yan, makakagawa ka ng mga circuit na compact at maraming parts pero kaya mong itago sa ilalim. Yan. So, tulad nito, ito yung prototyping stage. Tapos kapag na-finalize na during the proto board creation, so ganito ang mangyayari. So, meron ka ng kumpletong circuit na kung saan ay pwede mong itago yung mga parts. Katulad din nito. So, mapagkakasya mo lahat ng mga components mo sa isang maliit na circuit board at maliit lamang. Tipid sa space, tipid ka sa box. Okay? So, practicein nyo na itago ang wires nyo sa ilalim dahil matagal-tagal pa nating gagawin ito hanggang sa ma-finalize natin yung inyong mga project.